may expose ngayon itong Politico.com newspaper, online news ukol dito sa lobbying moves na ginagawa ng no less than Senate impeachment trial presiding officer na si Chis Escudero. Bakit si Chis Escudero? Ito kasi mga TDS na ito ay they were once loyal to Chis at kahit pa paano, di ba, meron na balitaan noon something that Chis did not deny, na siya ang lumakad para makabuo yung 142.7 billion flood control funds na pinamutmut niya sa mga kaalyado niya nung siya ay Senate President, itong si Chis Escudero. At syempre, marami siyang alam dito. Kumbaga, kung hindi ito papayag, pwede niya sabihin, I know what you did last summer. Kumbaga, alam ko kung anong ginawa natin on. At ako, naipit na ako dito sa flood control. Anytime pwede siya kasuhan ng plunder or malversation of public funds. Pwede rin niya sabihin na pwede rin niya i-expose itong si Jinggoy Estrada, itong si Mark Villar. Si Camille Villar, wala pa naman siyang nung time ni Chis. Pero pwede yung nanay niya. Pwede expose ni Chis kung meron man na katiwalian or meron man na flood control funds na kuha rin ni Cynthia Villar. So ito rin ang parang pressure point niya or sword of Damocles laban dito kay Camille Villar. At siyempre may mga kaso rin yung sila Camille Villar dahil sa malpractices nila sa business nila, and we will discuss about that. And also, lastly, yun, isa pa sa target ni Chis Escudero ay si Loren Legarda na pwede rin tumanggap rin at meron nga sa Cabral Files na tumanggap siya ng 1 billion flood control funds. So bakit si Chis? Kasi si Chis ay hawak na yung itong gobyerno kay ang leeg ni Chis at ni Joel Villanueva, kasi they are just out enjoying their temporary and uneasy freedom on the basis of the fact that meron silang gumawa ng modus vivendi, yung everybody happy na set up or kaya arrangement, a deal with the Marcos administration na mag-shift side lang sila papunta sa grupo nila Sherwin Gatchalian, yung majority group ngayon, and then siya mag-preside sa impeachment trial at ituloy-tuloy yung trial until makumbik si Sara. Baka later on hindi na sila kakasuhan ng plunder na non-bailable, baka violation of the anti-graft and corruption law na lang na bailable. So, or totally, baka until matapos yung termino nila, hindi na sila makasuhan. Anyway, kung sino man, kaya very crucial, bumoto tayo sa matinong kandidato. Kung gusto natin, habulin pa rin natin itong sila Chis Escudero at si Joel Villanueva. Pero hanggang wala pa yung development na yan, wala pa yung scenario na yan, well, it looks like Chis Escudero and Joel Villanueva were able to buy their temporary freedom. So ako, I don't like this arrangement at all. Gusto ko kasuhan na si Chis, gusto ko kasuhan na si Joel, gusto ko ikulong na si Chis, ikulong na si Joel. Pero yan ang tinatawag natin real politics. Real politics, sa tingin ko, kahit unacceptable itong agreement, deal with the Marcos administration na huwag muna sila kasuhan para makatulong sila para i-convict si Sara. Pero sa tingin ko, I'm willing to wait kahit delayed justice dito kay Chis Escudero at saka kay Joel Villanueva. Kasi sa tingin ko, kung si Chis ay meron na estimated 9 billion flood control anomaly at si Joel Villanueva 12 billion ata, 12 to 14 billion. Sa tingin ko, kung magiging president si Sara Duterte, much worse. Baka siguro trilyon at hanggang bumagsak na lang yung bansa natin. At
dahil bankrupt ng bansa natin, papasok na lang ang China para tulungan tayo economically. Pero syempre, kukontrolin na tayo ng China. Parang invasion, economic bailout sa atin ng China. Tutulungan tayo ng China to get back economically, but at the same time, sasakupin na nila ang Pilipinas. They will already control the Philippines. So very worst case scenario talaga. So kaya ngayon na willing na lang ako kung meron man itong arrangement at ano pa man arrangement na ginagawa dito kay Jinggoy, kay Mark Villar, kay Camille Villar at Loren Legarda. So para lang kumbaga one thing at a time muna. I-convict muna natin si Sara and then later on let us deal with Cheese, Joel, Jinggoy, Mark Villar, Camille Villar, Loren Legarda, Amy Marcos, Bongo, at Rubin Padilla, and many others na meron rin kasalanan sa bayan. So sabi dito sa Politico.com News, may horse trading nagaganap. Kumbaga may mga gapangan, may mga sunutan para kausapin itong mga DDS senator para makabuo ang majority ng 16 votes necessary to convict Sara Duterte. At kahit day 16 pa lang tayo ng impeachment trial, pero agresibo na daw gumagalaw ang Malacanang para mabuo itong 16 votes kahit hahaba pa ng mga 92 days itong impeachment trial. Pero sinisigurado na ng Malacanang pag matapos yung 92 days, meron silang 16 votes needed to convict Sara Duterte. Kasi aminado ng Malacanang na napaka-nipis yung 13 votes na nabuo nila ngayon. Hindi talaga nila, syempre, they cannot really count on dito kina Cheese at Joel. Pero for now, at least meron sila 15. Pero short pa rin sila ang 13 votes. Short pa rin sila dito sa 16 votes necessary. Kasi 13 votes sila, 11 votes ang minority bloc. So kulang na kulang pa rin. They are 3 votes short of the 16 votes needed. Unless nakikita ko kaya hindi pa nila ginagalaw yung baguhin yung composition, kasi kahit wala na si Bato de la Rosa, wala na si Jinggoy, wala na si Marcoleta, hindi pa nila ginagalaw yung baguhin yung composition. Baka natatakot sila, baka mabigyan ito ng chance ang Supreme Court para manghimasok. Baka nakikita nila na medyo malabo talaga i-reduce yung 16 votes. So ang pwede na lang nila gawin, kumapang na lang dito sa 11 member ng minority bloc. At ang target daw sa gapangan ay itong si Jinggoy Estrada at si dalawang Villar at si Loren Legarda. Nakikita nila kahit nakakulong na ito si Jinggoy, baka pwede rin pakiusapan ito. Baka pwede pa rin pakiusapan, pero nakikita nila baka malabo na kausapin itong si Rodante Marcoleta kasi talagang true blue DDS ito, at si Bato de la Rosa na guilty rin sa ICC cases. Kaya ang target ay itong si Estrada. Either pagbibigyan siya na bumoto during the voting day, ilabas sa kulungan para bumoto, or mag-grant siya ng bail, i-grant siya ng bail, parang ginawa nila. Baka yung kay Bong Revilla, scenario setting lang yun. Kinokondisyon lang nila yung mind natin na tanggapin na posible mag-grant ng bail. So baka kung pumayag na si Jinggoy na bumoto para sa conviction ni Vice President Sara, baka igagrant na rin ng bail itong si Jinggoy. So sabi ng source ng Politico na posible mangyari ito kasi si Jinggoy ay hirap na rin doon sa loob ng kulungan. Hindi naman ito pareho sa kulungan noon, nung time ni Duterte, na parang mga VIP sila doon. Meron sila mga sariling quarters at meron sila mga sariling CR. At linggo-linggo, nagpa-party sila, dinadalan sila ng lechon ng mga pamilya nila. So, sabi ng source ng Politico.com, vulnerable rin ito mga Villar, itong si Mark at saka si Camille Villar.
Kasi si Mark may mga kaso na sa DPWH na pwede buhayin. Meron rin itong dalawa, pati na si Cynthia, pati tatay niya, meron sila problema dito sa Villar Land na negosyo nila. At itinaas nila yung asset valuation nila na 1.3 trillion na in 2024 para itaas yung mga investment price. Kumbaga nag-stock manipulation sila para palakihin yung value ng company. Pinataas nila yung value ng mga investment nila sa 1.3 trillion, samantala hindi naman ganito kalaki. Hindi naman na hundreds of billions pero hindi 1.3 trillion. So dito iniimbestigahan na sila ng Department of Justice. At dito naman si Loren ay posible maharap siya sa kasong plunder kasamang anak niya, si Representative Leandro Leviste. Pwede sila humarap ng graft and plunder complaints involving dito sa 10.44 billion solar projects na hindi naman nila na-implement yung 33 contracts na binigay sa kanila sa prangkisa ng Kongreso sa Solar para sa Bayan program. In fact, isa sa mga congressman na involved doon, sinabi na si former Manila Mayor and Congressman Lito Atienza, sinabi na meron talagang katiwalian ito kasi nung in-applyan ni Leandro Leviste yung kontrata, 1 million lang ang capitalization niya. Pagkatapos nag-aangat siya, gumawa ng 10.44 billion na solar farms all over the country. Later on, itinaas ito ni Leviste sa 1 billion. At in-expose ni Atienza na no less than ang nanay ni Leviste ang kumausap sa kanya at sinabi, hindi mo ba alam na sa Finance Committee ako ng Senado, sabi doon ni Loren, pwede kita bigyan ng dagdag na project, bigyan ng Ford Barrel, na dagdag ng Ford Barrel na 10 million. At dahil daw doon, nag-walk out sa meeting nila itong si Atienza at ngayon ready siya para mag-testify. Hindi lang laban kay Leandro Leviste, pati na rin laban kay Loren Legarda. Na kumbaga ang gumalaw talaga para makakuha yung anak niya ng Solar para sa Bayan franchise ay itong si Loren Legarda, kaya kasama sila yan. No wonder absent pa rin si Loren at mukhang hindi na babalik si Loren dahil dyan. Sabi pa dito, meron na daw makausap si Cheese na sinabi daw na kung umabot kayo, kung makabuo kayo ng 15 votes, then ako ready na ako magbibigay yung isa pang vote para maging 16. So kumbaga, yung mga kausap ni Cheese, si Loren, si Jinggoy, si mga Villar, si Mark Arcamil, ay meron ng willing na kung mabuo talaga yung 15 votes, then i-join niya yung 16 vote niya. So yan ang senaryo building up ngayon. Yun lang, tulad ng sinabi ko, ang downside lang dito ay masasacrifice yung justisya, lalo na kung mabigyan ng bail. Kung ang kapalit sa kondisyon ni Jinggoy ay bigyan siya ng bail. At yun, hindi matuloy ang pag-file ng kaso dito kay Loren Legarda, baka anak niya ang kakasuhan. O pati si Congressman Leviste hindi na rin kakasuhan dito sa 10.44 billion anomaly sa solar project, solar franchise. At baka pati ito sila Villar hindi rin kakasuhan sa 1.33 trillion anomaly sa negosyo nila, Villar Land. So ito mga kondisyones na pwede kapalit sa boto nila. So this is dehado tayo dito, especially in our desire to seek justice at pananagutan itong mga opisyalis na ito. Pero sa akin kung wala na talagang choice, ito na lang, hindi talaga maibaba to 14 o to 13 yung composition ng boto para sa conviction, baka harangin ito ng Supreme Court. So if ito ang kailangan i-sacrifice, so be it. Kasi di bali na makita ko temporarily malaya si Cheese, malaya si Joel, malaya si Jinggoy, hindi na makasuhan si mga Villars, hindi makasuhan si Loren. Mas okay lang yan anyway kung makonvict si Sara at hindi na siya pwede tumakbo sa 2028
at ma-elect ng isang matinong presidente. Pero one thing first, tanggalin muna natin si Sara Duterte at pigilan muna natin yung pagtakbo niya. Sa dami ng mga bobotante, may chance pang manalo yan sa 2028. Tama itong ginagawa ng gobyerno na gumagalaw sila using Cheese Escudero. Kumaga parang sinasabi nila, sige Cheese, kung hindi mo kami tulungan, ikukulong ka namin, kakasuhan ka na namin for plunder. Yun lang, mawala ng numero yung majority. So, ito ang political situation ngayon. So, mahirap talaga, may mga trade-offs talaga. So, ganyan ang politika dito sa bansa natin.